If you've ever been to Manila City Hall, you know the building itself has history written all over it. From the old elevators to the echoing hallways that feel alive even when empty. Ako si Marvin, 29, government employee sa City Treasurer's Office. Normal lang ang shift ko, 8 to 5, pero minsan, kapag audit season, kailangan naming mag-overtime. Doon nagsimula ang kwentong to. That night, around 9:15 p.m., 3 lang kaming naiwan sa office. Tahimik na. Yung ilaw sa hallway, half na lang ang nakabukas. Pinatay na ng janitor yung kabilang side kasi uwian na daw lahat. Habang nag-aayos ako ng mga papeles, bigla kong naisip, baka naiwan ko yung folder sa record section sa 3rd floor. Nasa 6th floor kasi kami noon, so sumakay ako sa elevator mag-isa. Pagpasok ko, medyo napansin kong malamig kahit walang aircon. Tapos pag-close ng door, bigla akong kinabahan. Kasi sa control panel, walang pindot na floor, pero gumalaw siya pababa. Akala ko may tumawag ng elevator sa ibaba, pero pagdating ng 5th floor, huminto lang siya sandali, walang pumasok. Bumukas, tapos nagsara ulit. Pagdating ng 4th floor, ganun din. Pagdating ng 3rd floor, bumukas ulit ang pinto, walang tao. Pero naramdaman kong may malamig na hangin na pumasok. Parang galing sa aircon na bukas ng todo. Hindi ako lumabas. Tumindig lahat ng balahibo ko. Tapos may narinig akong mahina. Parang humihinga sa loob ng elevator. Hindi yung sarili ko. Iba. Mabigat. Malalim. Sinubukan kong pindutin ang closed door, pero ayaw gumana. Tumingin ako sa salamin sa loob ng elevator at sa likod ko, may nakatayong babae. Mahaba ang buhok. Suot parang office uniform. Pero basa. Parang galing sa ulan. Nakayuko lang siya, hindi gumagalaw. Nang pumikit ako at napasigaw ng mahina, bigla na lang nagsarang pinto at umandar pa ibaba. Pagbukas sa ground floor, tumakbo agad ako palabas. Sabi ng guard, "Sir, galing ka ba sa 3rd floor?" Sagot ko, "Oo, bakit?" Tiningnan niya ako, tapos sabi niya, "Sir, wala nang tao sa 3rd floor mula pa kaninang alas 6. May nilibing daw kasi dyan dati nung World War II, kaya minsan may sumasakay sa elevator kahit walang humihingi. Simula nun, kahit late ako sa trabaho, hindi na ako sumasakay mag-isa sa elevator ng Manila City Hall. Lagi kong inaakyat sa hagdan, kahit 6 na palapag pa yan." Noong high school ako, nagbakasyon family namin sa kailang family friends sa Baguio. Yung particular na bakasyon namin na yon ay puno ng kababalaghan from the start. Yung unang nakuha naming accommodation nun ay transient home. One night lang kami nagstay doon. Meron kasing kumakatok sa front door pero pag binuksan mo walang tao. May kasama kami nun na may galing. Umaakyat pa yon sa Mount Banahaw para mag-recharge ng powers. Nung nangyari yung 2 beses na kumatok, nasa banyo kasi siya. Nung 3rd time na, nakalabas na siya bathroom, agad niyang sinaway yung isa naming kasama at sinabing huwag bubuksan at iba yung kumakatok. Actually, hindi siya nakatulog that night. She stood guard sa sala. The next day, we looked for another transient home. Sa pakiusap na rin ng family friend namin na yon na maghanap na lang ng ibang accommodation. Nakahanap naman kami ng bagong matutuluyan na hindi haunted. Kaso on our 3rd night, nagkayayaan yung ibang mga adults to have fun. Nagpunta sila sa isang bar, yung driver, tita, pinsan, at 2 pang family friends. Kwento nila, okay naman sa una. Dami tao sa bar, may banda. Okay ang food. Hanggang eto na ang weird. Nung nag-CR daw yung driver namin, takang-taka siya doon sa hallway leading sa bathroom. Bakit daw ang daming nakahilerang mga umiiyak? After niya mag-CR, sinabi niya sa rest of the group. Pero dinismiss lang daw siya, baka overthinking lang siya, baka daw broken-hearted lang, etc. Nung sila tita, pinsan at yung isa pang family friend na girl na ang nag-CR, nagulat daw sila pagpasok nila sa ladies CR. Ang dami daw babae na umiiyak. Pero mga nakaupo sa sahig, nakaluhod, may mga nakatayo.
Kahit sa cubicles meron daw. Mga nakadress daw, nakalugay mga buhok. Hindi nila makita mukha kasi mga nakatabon ng kamay sa face nila. Sila naman, una nila naisip baka may human trafficking doon. Kaya daw tong si tita nagtanong kung okay lang ba sila. Pero wala daw sumagot. Instead, lumakas ng lumakas yung mga hagulhol. Yung galit yung iyak. Nagtayuan daw balahibo nila. Tumakbo na daw sila palabas ng CR na yon. Nagbayad at nag-aya na umuwi. Naalala ko nun sila mama tinanong bakit ang bilis nilang bumalik. Sabay nagkwento sila, nakakaiba yung nakita nila. May halong nakakakilabot daw yung mga babaeng umiiyak. After nilang umalis, hindi daw sila sure kung tao ba yun or something else. Gusto kong ibahagi ang isang karanasan tumatak sa akin hanggang ngayon. Ito'y tungkol sa puno ng bayabas sa likod ng lumang bahay ng lola ko sa probinsya ng Batangas. Bata pa lang ako, madalas na akong sabihan ni lola na huwag maglaro sa likod ng bahay, lalo na kapag dapit hapon. Sabi niya, may nagbabantay daw sa puno ng bayabas na yon. Pero bilang bata, wala akong pakialam. Ang alam ko lang, ang daming hinog na bayabas doon at paborito ko ang bunga nito. Isang hapon, matapos ang merienda, nagpaalam akong lalabas para maglaro. Palubog ng araw noon, pero naisip kong saglit lang naman ako. Pagdating ko sa likod ng bahay, nakita ko ang punong bayabas, matayog at puno ng bunga. Agad akong umakyat, walang pag-aalinlangan. Habang nasa itaas na ako, napansin kong parang nag-iibang paligid. Ang tahimik, walang tunog ng ibon, kuliglig o hangin. Tila may biglang bumalot na lamig sa akin. Ang weird, bulong ko sa sarili habang pumipitas ng bayabas. Bigla kong narinig ang mahina ngunit malinaw na pagtawa. Napalingon ako, wala namang tao. Sinubukan kong bumaba agad pero parang hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Pakiramdam ko may humahawak sa akin. Bakit ka nandito? Nang lingunin ko ang puno, doon ko siya nakita. Isang babae. Mahaba ang buhok niya, kulay puti ang suot at nanlilisik ang mga mata. Hindi siya gumagalaw pero nakatitig siya sa akin. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Biglang bumigay ang sanga ng puno. Nahulog ako pero sa kabutihang palad, hindi ako masyadong nasaktan. Tumayo akong nanginginig at tumakbo pabalik sa bahay. Pagdating ko sa loob, niyakap ako agad ni lola. Anong ginawa mo sa puno? Galit niyang tanong. Sabi ko na sa'yo, huwag kang pupunta doon. Sinabi kong may nakita kong babae sa puno. Napabuntong hininga siya at tumingin sa labas. Matagal nang may nakatira dyan, hindi siya umaalis. Kaya kahit anong mangyari, huwag mo na siyang gambalain. Simula nun, hindi na ako lumapit sa punong yon. Pero tuwing binabalikan ko ang araw na yon, parang nararamdaman ko pa rin ang malamig na hangin at naririnig ang boses na nagtatanong, babalik ka pa ba?